Tayo po ay magbasa na muna ng kasulatan, mga mahal kong kapatid. Nais ko kayo anyayahan sa Genesis chapter 1, verse 26. Sabi dito, "And God said, Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, sabihin natin Amen. Tayo po ay minsan pang manalangin, mga mahal kong kapatid. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po muli sa napakainam na araw na ito. Kami po'y muli nagkatipon sa ilalim ng bubungang ito. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa proteksyon mo, salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. At ngayon, Panginoon Diyos, naparito muli kami upang makinig muli ng salita mo, magsalo-salo sa tinapay ng buhay kung saan lalakas ang aming mga pagkataong panloob, ang aming mga kaluluwa. Nawa po, Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa amin ng iyong mga salita upang umuwi kami na merong lubos na kalakasan, taglayin ang inspirasyon ng kasulatan na aming binabasa, Panginoon Diyos. At ako rin naman, Panginoon Diyos, dalangin ko po, nagabayan mo at hayaan mo na ang lumabas lamang sa aking bibig ay pagpapala at magkaroon muli ng pagpapala ang aking mga kapatid sa dakong ito. At lahat-lahat, Panginoon Diyos, ay pinagkakatiwala ko ang mga sandalit oras nililipas. Ikaw lamang po ang aming sinasamba, pinupuri at pinagkakatiwalaan ng aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan muli ang ating Panginoon. Mga mahal kong kapatid, tayo po ay makakaupo na sa araw na ito. At it's good to be here in the house of the Lord, mga mahal kong kapatid. Tayo ay muli na makikinig ng kanyang mga salita at nawa po ay pagpalain kayo ng kanyang mga salita. At sa araw nito, mga mahal kong kapatid, ayaw kong pagkabalahin pang mga oras. Ang ating topic sa araw nito ay blessing and curse. Ito po ang aking nahihanda sa araw na ito. At ito po ay Bible study. Kaya medyo marami-rami po yung ating babasahin sa araw na ito. At pag pinag-usapan po yung blessing and curse, tayo po ay pamilyar na sa bagay na ito. At titingnan lamang po natin kung paano nagpasimula ang lahat ng mga bagay, bakit tayo napunta sa ganitong kalalagayan ng buhay ng tao, at masasabi po ba natin that we are a blessed man? Tayo ba ay mga pinagpalang pinili ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Totoo na sa panahon natin ngayon, naibigay na yung pagpapala ng ating Panginoon, pero hindi pa yung kalubusan, mga mahal kong kapatid, sapagkat lahat ng naranasan natin sa pampisikal ito ay nagpapakita na tayo ay sinumpa, na dumaranas tayo ng sumpa, yung tinatawag na generational curse. Diba? Nagkaroon tayo ng sakit, yung iba maraming utang. Alam nyo ba na ang pagkakaroon ng utang ay pagpapakita yan ng curse na meron tayo. At pagkakaroon ng sakit, pagkakaroon ng matinding pagtatrabaho, yan ay pagpapakita, mga mahal kong kapatid, na tayo ay under curse pa rin. Pero, ang kagandahan, sapagkat matatapos ang lahat ng sumpa na nailagay sa lupa, mga mahal kong kapatid, na nararanasan ng tao. At tingnan po natin sa araw na ito, sapagkat magpapasimula tayo dito sa Genesis upang tingnan natin ano ba yung nangyari sa Garden of Eden upang makita natin, matukoy natin bakit nalagay ang tao sa ganitong kalalagayan. Bakit ang tao ay imbis na sila ay nasa pagpapala, sila ay nasa matiwasay na kalalagayan ng buhay, sila ay dapat ay
napakainam ng buhay, mga mahal kong kapatid. Pero ito ay hindi nangyayari sa buhay ng tao sa panahon natin ngayon, kundi tayo ay nasa kalalagayan ng sumpa, tayo ay nakakaranas pa rin ng sumpa until now. Dahilan yan sa nangyari doon sa Garden of Eden. Kaya dapat sa mga mananampalataya, alam nyo kung paano nagpasimula ang maraming bagay. Kasi hindi nyo maunawaan kung ano yung kalalagayan nyo ngayon, hindi nyo maunawaan kung ano yung nangyayari sa buhay ng tao sa panahon natin ngayon, yung kasalukuyan, kung hindi po natin naiintindihan yung pasimula ng lahat ng mga bagay. At naiintindihan ko yung panahon natin ngayon sapagkat naiintindihan ko yung mga nakalipas. At maintindihan lamang po natin ito kung babasahin natin yung pasimula ng lahat ng mga bagay. At alam po natin na ang pasimula ay yung Genesis. At tayo puntahan natin yung Genesis chapter 1, verse 26. Basahin muli natin kung paano nagkaroon ng creation. Alam po natin na ang Diyos ay kinreate niya ang lahat, yung dagat, yung animals, lahat ng bagay na nakikita nyo ay ang Diyos ang may lalang, mga mahal kong kapatid. At kasama tayo na nilalang ng Diyos. At dito sa verse 22, merong tipan ang Diyos at merong declaration ang Diyos kila Adan. Diba? Sila ay pinagpala ng Diyos. Sapagkat yan naman talaga ang nais ng Diyos. Nung sila ay pinag-create, ang gusto talaga ng Diyos ay pagpalain sila, mga mahal kong kapatid. Walang anumang nais ang Diyos sa kanila na ikakasira nila, kundi sila ay lubos na pagpalain. Sa verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat humuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At sa verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos sa ibang salin niyan, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and every living thing that moveth upon the earth. Nakita natin yung pinag-create si Adan, no? Male and female. At alam naman natin na lumabas si Eva. At alam natin, mga kapatid, na ang Diyos nag-declare ng tinatawag na pagpapala sa kanila. At yun naman talaga yung nais ng Diyos sa creation niya, na sila ay magmumultiply, sila ay maghahari dito sa lupa, sapagkat yun ang pangako sa kanila. Sila ang magsasubdue ng lahat ng mga lupa, mga mahal kong kapatid. Ganon yung unang tao na si Adan at saka si Eva. Diba? Si Adan ay, kung nakita nyo, yung authority niya sa mga hayop ay nandoon. Pinangalanan niya lahat ng hayop. Si Adan ang nagpangalan noon, mga mahal kong kapatid. At nakita natin na si Adan ay merong authority sa lahat. He is the master of all dito sa lupa. Pero ang problema, mga mahal kong kapatid, pumasok yung tinatawag na temptation. Kung titingnan natin sa Genesis chapter 2, merong kasing utos ang Diyos, mga mahal kong kapatid, kay Adan, na kung si Adan ay mananatili sa obedience, sa salita ng Diyos, sa commandment ng Diyos, sila po ay magpapatuloy sa pagpapala at sila ay magpapatuloy na sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng lupa, mga mahal kong kapatid. Ito yung utos ng Diyos kay Adan sa Genesis chapter 2. Verse 16, tingnan natin yung utos ng Diyos kay Adan.
At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Diba? Yun ang utos ng Diyos kay Adan. Sa verse 17, natapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. It is a choice, mga mahal kong kapatid, between life and death. Diba? Merong pagpili pa rin si Adan na kung mananatili siya sa kautusan ng Diyos, sa commandment ng Diyos, ay si Adan ay magpapatuloy sa pagpapala at maghahari si Adan dito sa lupa. At alam natin yung nangyari, mga mahal kong kapatid, na si Adan ay nagkaroon ng asawang babae, walang iba kundi si Eva. At dito sa Genesis chapter 3, dito pumasok yung tinatawag na temptation sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 3 verse 1. At alam naman natin, mga mahal kong kapatid, yung nangyari sa bagay na ito. At ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa lamanan? Diba, nakita natin, mga mahal kong kapatid, na pumapasok na yung kaaway at tinempt itong si Eva. At sa verse 2 hanggang verse 5, basahin muna natin. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa lamanan ay makakain kami. Verse 3, datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong ihipuin, baka kayo'y mamatay. Verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ganito ang gawain ng kaaway, mga mahal kong kapatid. Siya ay nagdi-deceive, di ba? Pinipervert yung salita ng Diyos, pinapaniwala ang tao sa kasinungalingan, sa hindi katotohanan, mga mahal kong kapatid. At ang problema din naman nung si Eva, mga mahal kong kapatid, sapagkat wala siyang lubos na kapahayagan sa kung ano yung utos ng Diyos sa kanila. At sa verse 5, sabi dyan, at sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At alam po natin na ang tinutukoy po dito ay hindi po ito natural na pagkain, mga mahal kong kapatid, sapagkat ito ay tumutukoy sa spiritual. Diba? Nung tayo po ay nasa ibang pananampalataya pa, ang isip natin dito ay pagkain ng natural tree. Di ba? Akala natin yung mansanas, pero hindi ganon, mga mahal kong kapatid. Sapagkat ang tinutukoy dito ay ito ay mas malalim pa yung pinapatungkulan. Sapagkat ang utos ng Diyos kay Adan, lahat ng punong kahoy ay makakain niyo. Pinagbawal ba ang mansanas? Hindi naman po pinagbawal. Kasi lahat ng natural trees ay kinakain pa rin hanggang ngayon, mga mahal kong kapatid. At hindi pinagbawal ng Diyos na kainin yung bunga ng punong kahoy. Ano po yung pinagbabawal? Mas malalim pa po dyan, mga mahal kong kapatid. Yan ay tumutukoy sa spiritual tree. At alam naman natin na dalawa yung uri ng puno doon, yung natural tree at yung spiritual tree. Yung spiritual tree may dalawang uri, mayroong tree of life, at yung isa naman ay tree of knowledge of good and evil. At alam naman natin, yung tree of knowledge of good and evil ay bawal po ang bunga niyon ay bawal kainin. Yun po yung pinagbabawal ng Diyos. Pero itong serpente, mga mahal kong kapatid, pumasok sa eksena at ngayon ay sinabi ng serpente na pwede niyo itong kainin sapagkat maari kayo maging kagaya ng Diyos. Maari kayo na magkaroon ng mas mainam na kalalagayan. Pero dahilan si Eva, mga mahal kong kapatid, ay walang kapahayagan sa salita ng Diyos, siya po ay na-deceive.
siya po ay nagkasala. At sa verse 6, sabi diyan, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata. Diba? Watch out mga mahal kapatid, sapagkat ang temptation mga mahal kong kapatid ay napaka-inam sa mga mata. Kaya nga yung pagkakasala mga mahal kong kapatid ay gustong-gusto ng tao. Diba? Ayaw ng tao ng matuwid na bagay sapagkat mapait. Pero ang tao, ang gusto niyan, dahil sa kalalagayan ng ating katawan, ang gusto niyan, mga mahal kong kapatid, ay yung kasalanan. Kasi mag-enjoy ka nga naman. Pero, mag-enjoy ka ngayon, syempre, merong consequence. At yun ang hindi nakikita ng tao sa panahon natin ngayon, mga mahal kong kapatid. At sabi diyan, at nakakalugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At alam po natin yung hiwaga sa bagay na yan ay hindi po tumutukoy yan sa pagkain lamang ng natural trees, kundi ito ay tumutukoy sa sa ibang niyan ay merong nangyari sa serpente at doon kay Eva. Alam naman po natin yung nangyaring dyan, mga mahal kong kapatid. Hindi ko na po papaka-elaborate pa yung mga maraming bagay na yan. Kung meron po kayong tanong ay nandyan lang po kami para sabihin ang maraming mga bagay. At alam po natin dyan, mga mahal kong kapatid, sabi pa nga sa kasulatan, itong si Adan ay kumain din. Nung si Eva ay kumain nung bunga na yun, hindi pa siya aware ng kung ano yung ginawa niya, binigyan niya din yung asawang lalaki na si Adan. At alam po natin na si Adan ay alam niya na kung ano yung nangyari. Si Eva ay nagkasala at siya ay nag-deceive ng kaaway. At alam natin na si Adan ay hindi na-deceive, pero siya ay nagkasala ng tinatawag na iniquity. Ano po ba ang ibig sabihin ng iniquity? Ang iniquity ay, ang ibig sabihin niyan, yung alam mong tama pero ginagawa mo pa rin. Diba? Si Adan, mga mahal kong kapatid, meron siyang kapahayagan kung ano yung nangyari kay Eva at doon sa serpente. Dahilan sa nangyaring yun ay, syempre itong si Adan, dahil mahal na mahal niya itong si Eva, ay hindi rin naman siya papayag na mawala ito. Sapagkat alam naman natin, siya ay bones, flesh, nun? Siya ay asawa ni Adan, mga mahal kong kapatid. At dahilan sa naghawa nilang pagkakasala, mga mahal kong kapatid, ni Adan at saka ni Eva, pumasok po yung tinatawag na sumpa sa tao. Hindi ko na po paka-elaborate yung original sin sapagkat hindi naman po yan yung topic ko. Dahilan sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, nagpasimula na po yung tinatawag na curse sa tao, sumpa sa tao. Diba? Yung unang pasimula, alam po natin na pinagpala ng Diyos si Adan at saka si Eva. Kung pag-usapan yung pagpapala, mga mahal kong kapatid, wala ka nang mahihiling sa pagpapala na meron sila, Adan at saka si Eva. Bakit? Spiritual at natural ay nasa kanila. Pag sinabing natural o pampisikal, meron po silang mabuting kalalagayan. Ang tirahan nila ay Garden of Eden. Hindi doon mainit, mga mahal kong kapatid. Sa panahon na yon ay alam natin yung klima doon ay napakainam. Di ba? Yung si Adan ay merong asawa. Si Adan ay siya yung master. Siya yung hari. Siya yung authority. Binigyan ng authority si Adan upang mamahala dito sa lupa. At higit sa lahat, mga mahal kong kapatid, ang pinaka-blessing kay Adan at kay Eva, meron silang personal na fellowship sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay bumababa sa lupa upang maka-fellowship lang
si Adan at saka si Eva. Pero sa panahon natin ngayon, mga mahal kong kapatid, hindi na natin pwedeng makita ang Diyos sapagkat tayo ay nasa laman, tayo po ay mahina, tayo ay unrighteous. Pero sa panahon nila Adan at saka ni Eva, nung wala pa silang pagkakasala, malayo silang makita ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Meron silang personal o face-to-face, mga mahal kong kapatid, na fellowship. Pero dahilan nga sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, sila po ay nahiwalay sa Diyos. Sila ay sinumpa ng Diyos. At basahin po natin sa Genesis chapter 3, kung ano yung sumpa ng Diyos kay Adan at saka kay Eva. Sa verse 12 na lang, para hindi na natin basahin pa yung maraming bagay. Genesis chapter 3, verse 12. Sabi dyan, "And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat." Ito, kausap na nito ang ating Panginoon, at sila ay ini-interrogate. Kumbaga, kinakausap ng Diyos kung ano yung nangyari. Although na alam na ng Diyos yung nangyari kay Adan sa kay Eva, sila ay kinakausap ng Diyos. At sabi sa verse 13, "And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat." At sa verse 14, "And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and thou eat all the days of thy life." Yung curse doon sa serpent, mamahal kong kapatid, sabi dyan ay gagapang na siya. Kasi yung serpent dito, alam naman po natin na almost kasing tulad ng tao. Siya yung servant ni Adan at saka ni Eva. Kaya wag po kayong maniniwala doon sa picture na yung serpente ay nakaganyan na. Diba? May puno tapos nakaganyan, nakapalupot at nakikipag-usap kay Eva. Hindi po ganun, mamahal kong kapatid, sapagkat ang serpenteng ito ay upright mammal po ito. Ito po ay nakatayong, matuwid, nakikipag-usap sa tao at sila yung servant nila Adan at saka ni Eva. At dahilan sa ginawa ng serpenteng ito na daya ng kaaway, at tinempt itong si Eva, ang curse ng Diyos sa serpente ay ito po ay gagapang na at kakain ng dust. Yun ang kakainin at ito ay alam naman po natin kung ano nangyari sa serpenteng ito. At sa verse 15, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." At sa verse 16, ito naman po yung curse sa babae. "Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, and sorrow thy shall bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, he shall rule over thee." Diba, nakita natin, bakit po ang babae kapag nanganganak, hirap na hirap? It is because of curse. Diba? Kung titingnan nyo, mga mahal kong kapatid, meron itong, bakit yun ang na-curse, mga mahal kong kapatid, yung panganganak ng babae? Sapagkat nga, merong kinalaman yon doon sa ginawa niya nung serpente at saka ni Eva. Diba? Nakikita natin kung ano yung mystery doon sa nangyari doon sa Garden of Eden. At ang naging curse ng Diyos kay Eva, dahilan ito ang naging paraan o ito yung guilty part kay Eva, ang panganganak yung naging curse. Kaya wala pong babae kapag nanganganak ay nakangiti, mga mahal kong kapatid. Diba? Siguro kung walang curse, mga mahal kong kapatid, yung babae ay hindi po mahihirapan, wala pong CS, basta walang anumang
sakit na pwedeng maramdaman ang babae sa panganganak. Kundi siguro ang panganganak niya ay una niyang babanggitin ay praise the Lord sapagkat siya ay nanganak. Pero ngayon, mga mahal kapatid, kapag nanganganak ay tila baga problemado. Diba? Almost ayaw ng magbuntis. Yung blessing sana na panganganak at ito'y magpapasaya sa mag-asawa at sa mag-asawa, mga mahal kapatid, ay tila baga ito'y naging curse na. Diba? Ayaw ng manganak ng babae sapagkat napakahirap talaga. Ngayon, may tinatawag ng CS, di ba? Napakahirap ng panganganak, mga mahal kong kapatid. At yun ang naging curse kay Eva. At ito naman, si Adan, tingnan po natin, sa verse 17, ito naman po yung naging curse kay Adam. And unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of all the days of thy life, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field, and the sweet of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust art thou art, and unto the dust shalt thou return. Ang naging curse po kay Adam, hindi po kinurse sa Adam, mga mahal kong kapatid. No? Hindi po kinurse. Pero ang kinurse ng Diyos ay yung lupain. Dahilan sabi daw ng Diyos kay Adan, dahilan sa nakinig ka sa asawa mong babae, kaya nakikita natin, mga mahal kong kapatid, dapat yung lalaki ay merong authority. Siya yung pangunahin, mga mahal kong kapatid. Sabi doon, dahilan sa nakinig ka sa sinabi ng asawa mo, na alam mo nang mali yun, ma-curse yung lupain. At ikaw ngayon ay magtatrabaho na. Kaya mga mahal kong kapatid, kung bakit po tayo may trabahong ganito, bakit meron po tayong ganitong kadalagayan, it is because of curse. Hindi na madali yung pinagdaanan ni Adam sapagkat siya ay magbubungkal na, siya ay magtatanim, at sa pagtanim niya ay makakapag-produce siya ng sarili niyang kakainin. Siya ay pagpapawisan at sabi doon, hanggang siya ay mamatay. Sapagkat yun yung pinaka-curse sa kanila, mga mahal kong kapatid, yung kamatayan. Bakit po mayroong kamatayan ng tao? Sapagkat ito po yung naging curse sa tao. Sapagkat ang commandment ng Diyos, kapag ito'y kinain nyo, walang salang kayo'y mamamatay. At alam po natin na si Adan at saka si Eva nagkaroon ng kamatayan. At tayo rin po ay nagkaroon ng kamatayan. Sapagkat ito po ay generational curse. Dahil sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, tayo po ay napunta sa ganitong kalalagayan. Lahat ng taong ipapanganak, lahat na sila ay merong limit na ang kanilang buhay. Dati po, yung buhay ng tao, humaabot pa ng tao sa hindi po mag-iisang libo. Kasi si Adan ay 900 plus. At yung iba, 300, hanggang sa paikli ng paikli yung buhay ng tao. Hanggang sa ngayon, ang siguro mahaba-haba na, yung 80 na. Pero isipin nyo, mga kapatid, si Adan, nabuhay ng almost 900 years. May get. Diba? Kahit papano ay mahaba-haba yung pagtatrabaho niya. Kasi, nung sila ay ma-curse, magtatrabaho na si Adan at saka si Eva. Kaya dumadami yung tao, mga mahal kong kapatid, ay nandoon na yung curse ng Diyos sa lupain at kay Eva. At alam po natin yung naging curse, yung generational curse sa Exodus chapter 34 verse 7, ito po yung tinatawag na nagpasalin-salin na, mga mahal kong kapatid. Bakit nangyari yung kalalagayan natin? Sapagkat ito po ay nagpasalin-salin na.
34 verse 7. Exodus chapter 34 verse 7. Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. At sa anumang paraan na hindi aariing walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng Ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak. Diba? Nakita natin, mga mahal kong kapatid, na ito yung tinatawag na generational curse. Na until now ay nandito pa rin. Diba? Yung panganganak ng babae, hindi pa rin naman nawawala. Na sila ay naghihirap. Ang mga tao ay nagtatrabaho pa rin. Kinakailangan nila mag-produce sa pamamagitan ng pagtatrabaho. At until now ay nararanasan natin ito, mga mahal kong kapatid. Pero ang kabutihan ng Diyos sapagkat ay matatapos din po yung sumpang ito. Diba? Ang Diyos, ang nais niya ay pagpalain talaga ang tao. Kung nagpasimula yung Genesis sa curse, magtatapos din naman yung curse na ito sa Revelation. Basahin po natin yung Revelation, chapter 22, na mawawala na po yung tinatawag na sumpa at tayo'y mabubuhay na sa tinatawag na pagpapala. Wala nang pagtatrabaho, kagaya ng pagtatrabaho natin sa ngayon. Kaya kahit gaano pa kaganda yung trabaho po natin ngayon, kahit sabihin natin na ikaw na yung pinakamagandang trabaho, yan pa rin ay sumpa, mga mahal kong kapatid. Di ba? Hindi pa rin natin lubusang mai-enjoy yan. Bakit? Kapag ikaw ay nagkaroon ng mainam na trabaho, merong maiinggit. Magtatrabaho ka ng nakaka-stress. Di ba? Maaring 100,000 yung sahod mo, pero na-stress ka pa rin. Di ba? Ganun, mga mahal kong kapatid. Pero biyaya ng Diyos, yan ay wawalain ng Diyos kung tayo ay makakapunta sa piling ng Panginoon na hindi magtatrabaho na kagaya sa panahon natin ngayon. Sa Revelation chapter 22, siguro ay hindi ko po ito matatapos, mga mahal kong kapatid, sapagat napakarami ng ating babasahin. At siguro next month naman, kalubin ng Diyos. Revelation chapter 22, verse 3. Sa verse 2 muna. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And sa verse 3, and there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and His servant shall serve Him. Wala na daw po na magiging curse. Mari po ba nating palapakan ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Kahit nasumpa ang tao, ay meron pa rin pag-asa pa rin tayo, mga tao, mga mahal kong kapatid, sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos na manatili tayo sa tinatawag na sumpa. Sa Romans chapter 5, verse 12, Romans chapter 5, verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. Diba? Lahat ng tao ngayon ay napasa yung tinatawag na kamatayan. Lahat po tayo ay meron ng kamatayan. Kaya kung bakit kinakailangan natin ang Panginoong Jesucristo, bakit tayo nagpapabautismo, bakit tayo kinakailangan tanggapin ng Panginoon, sapagkat walang ibang paraan, mga mahal kong kapatid, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. At sa verse 13, sabi dyan, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Verse 14, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. At sa verse 15, But not as the offense, so also the free gift. For it through the offense of many be dead, dahilan sa pagkakasala ni Adan,
lahat tayo ay nagkaroon ng kamatayan. By much more the grace of God, tayo naman tatanggap ng biyaya and the gift of grace, which is by one man, Jesus Christ, that abounded unto many. Diba? Kung paano si Adan ay nasumpa, mahal kong kapatid, tayo ay marirestore, tayo ay makakapanumbalik sa pagpapalang ito, hindi po sa pamamagitan ng gawa po natin, kagaya ng ginagawa ni Job, na si Job sana ay gumagawa ng matuwid ng lahat ng bagay, lahat ng kautusan ay ginagawa niya. Kaya siya pinagpala, sapagat ang requirements po sa pagpapala ay obedience to the word. Kung tayo mananatili sa obedience, sa pagsunod sa kautusan, sa salita ng Diyos, will be blessed, mahal kong kapatid. Yan ang totoo. Kahit sa James, sinasabi na kung kayo susunod sa kautusan, kayo pagpapalain. Kagaya ni Job, kagaya doon sa rich man young ruler. Pero ang kulang lamang kasi kay doon sa rich man young ruler, kasi wala siyang eternal life. Pati si Job, hindi niya naintindihan yung redemption. Sapagkat maari kang pagpalain sa physical, pero wala siyang eternal life, wala siyang spiritual blessing. Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 3, sabi diyan, ibibigay sa atin yung tinatawag na pagpapala. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings and heavenly place in Christ. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoon ay pagkakaloob, yung pagpapala. Ano ba yung pagpapalang ito? Fruitfulness. Tayo maghahari muli sa sanlibutan. Tayo ay wala ng anumang sakit sapagkat ang sakit ay curse yan. Diba? At titignan pa natin yan sa maraming bagay doon sa panahon ni Moses sapagkat doon pinaliwanag ang lahat ng naging curse ng tao. Bakit merong sakit? Bakit merong pagkakautang? Bakit merong tayo nabihag at nabihag ang tao? Yun ay pinakita doon, mga magab sa Deuteronomy. At basahin muna natin doon sa panahon naman po ni Noah, sa pag-isa-isahin po natin yung naging kalalagayan ng tao. Okay. Sa panahon po ni Noah, alam po natin na si Noah ay pinili po ng Diyos. After na si Adan at saka si Eva ay pinalayas doon sa Garden of Eden, sila ay nagtatrabaho na, sila ay magpaparami. At alam po natin yung nangyari na nagkaroon ng kasamaan dito sa lupa. At isa si Noah sa pinili ng Diyos upang sa kanya magmumula yung pagpapala at siya'y pagpapalain ng Diyos. Genesis chapter 6, verse 1. At nangyari na magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na maganda ang mga anak ng babae ng mga tao at sila ay nagsipagkuha ng kanyang-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Nagkaroon po ng intermarriages. At sa verse 3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi na makikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ng kanyang mga araw. At sa verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parate. Diba nakita natin, mga mahal kong kapatid, after na dumami po yung tao, nakita ng Diyos na sumama po yung tao. Ang kanilang nilalaman ng kanilang puso
ay pawang kasamaan. Lahat ay imoralidad, mga mahal kong kapatid. Kung titingnan po natin, yung panahon ni Noah ay napakasama, mga mahal kong kapatid. At ito'y kagaya sa panahon po natin ngayon. Yung puso at haka ng puso ng tao ay tila baga napakasama. Kaya ito ang naging dahilan upang gunawin ng Diyos yung lupa sa pamamagitan ng baha. At ito pong si Noah ay pinili ng Diyos upang sa panibagong lahi ay siya po ay pagpapalain. At alam po natin na si Noah ay pinili ng Diyos. Diba? Ito po ay pagpipili na lamang ng Diyos. Sapagat merong pipiliin ng Diyos upang pagpalain, upang ipakita ng Diyos na meron siyang pinipili, merong taong predestinado upang kanyang pagpalain. At tayo ba yung mga pinili ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Amen? At tayo po ay nasa New Testament na, pero tayo yung mga pinili ng Diyos upang kanyang pagpalain. Hindi pa po natin maranasan yung lahat ng ito sapagkat dito sa New Testament ay tila baga nagbago yung pagtingin sa pagiging mapagpala. Diba? Yung pinagpala dito sa New Testament, sila yung mga inaalimura, sila yung mga taong pinipersecute, sila yung mga nakakaranas sa maraming struggle, pero ang tawag sa kanila ay mga blessed. Di ba? Sapagkat meron kasi nangyari dito sa New Testament, pero basahin po muna natin dito sa nangyari sa kay Noah. Siya po'y ipinanganak, pinili ng Diyos sa Genesis chapter 5, sa verse 29, sa verse 28, at nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinasabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa sa pinagpapagalang ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Diba nakita natin na kahit sila po, mga mahal kong kapatid, ay matindi na yung sumpang nararanasan. Yung lupain ay hindi nagpo-produce ng mainam na ng mga bunga. At sabi dito, and he called his name Noah, saying, this same shall comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which the Lord had cursed. Nakita natin na sa panahon ni Adan at saka ni Eva ay sinumpa yung lupain. At dahilan sa sumpang yun, matindi yung naranasan yung iba't ibang generation na. Kaya sabi dito, itong si Lamech ay sabi niya, parang itong si Noah ay parang nagkaroon sila ng comfort. Kasi ang ibig sabihin po kasi ng Noah ay rest. Diba? At alam po natin na si Noah yung pinili ng Diyos upang magkaroon ng panibagong lahi. Sa pamamagitan ni Noah ay pagpapalain muli ang buong sanlibutan. At alam natin kung ano nangyari kay Noah, siya pinili, siya po ay gumawa ng arka at ang Diyos ay nagpasapit ng tinatawag na flood. At nagkaroon ng flood at ang buong sanlibutan ay nangamatay. Yan ang kwento, mga mahal kapatid, kay Noah. At dito sa chapter 9 verse 1, ito yung panibagong pagpapala ng Diyos at pakikipagkasundo ng Diyos kay Noah. And God blessed Noah and his son and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Parang naulit, mga mahal kong kapatid, yung Genesis chapter 1 verse 28. Di ba? Na si Adan at saka si Eva, sila ay pinagpala din naman ng Diyos. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea, and to your hand are they delivered. Diba? Si Noah, mga mahal kong kapatid, nung sila ay
Nung si Noah ay nailigtas ng Diyos, sila ngayon ay tapos na rin po yung baha sa panahon na ito at ang Diyos ay nakipagtipan kay Noah. Sa Genesis chapter 8, verse 20, ito yung unang nangyari bago nakipagtipan ang Diyos kay Noah. Sa verse 20, at ipinagtayo ni Noah ng isang dambana ang Panginoon, kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sa verse 21, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa. I will not again curse the ground anymore for man's sake. Hindi na daw susumpain ang lupain ng Diyos. Kaya po sa panahon po ni Noah, kung titingnan nyo, yung lupain ay nagpo-produce na. Diba? Nagpo-produce na ng kanilang bunga. At iniisip ko nga na sa panahon ni Adan, ay mahirap po talaga yung pagbubungkal nila, yung pagtatrabaho nila. Kaya nga itong si Lamech ay naisip niya yung curse doon sa lupain. At sabi doon na itong si Noah ay parang nagbibigay ng comfort sa kanila. Kasi ang ibig sabihin kasi ng Noah is rest. At dito, sabi dito ng Diyos kay Noah na hindi na muling i-curse yung ground. Kaya parang nalip up yung curse doon sa ground. Kaya kahit papaano, mahal kong kapatid, hindi man natin tinatanim yung maraming puno, yung maraming pananim dyan, ay kusa itong tumutubo. Di ba? Kasi nga, nalip up yung curse sa panahon na ito. Pero hindi ibig sabihin ay wala na ang lahat ng mga bagay kasi nandun pa rin yung curse sa mga tao. At sabi dito, sapagkat at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Dito, mga mahal kong kapatid, nagpanibagong henerasyon. Kaya pag magkaroon muli ng panibagong henerasyon, naniniwala ko na wala nang curse dito sa lupa. Sa panahon, pagbabalik na ang Panginoon, magkakaroon ng after the war, after the Armageddon, at maghahari na ang nobya ng Panginoon, ay magkakaroon talaga tayo ng tinatawag na rest. No? Wala nang sakit, wala nang utang. Sino po yung may mga utang sa inyo, mga mahal kong kapatid? Curse yan. Sa Deuteronomy, ang tawag dyan ay curse. Yan ang totoo. And lahat naman po tayo, mga mahal kong kapatid. Kasi nga, generational curse na ito eh. Nagpasalin-salin na, mga mahal kong kapatid. At yung kalalagayan nyo ngayon ay meron talaga yan pinagmulan. Kaya bakit ganito yung kalalagayan ng tao? Pero dito sa panahon ni Noah ay siyempre dumami naman yung tao hanggang sa nasumpungan na naman ng kasalanan ng tao sapagkat siyempre kapag merong disobedience, merong sumpa. Yun talaga yun, mga kapatid. Kapag hindi sumunod, may sumpa. At dito naman sa panahon ni Abraham, siya'y pinili ng Diyos. Siya ay, alam natin na siya'y hintil. Siya po ay nasa Babylon. Siya ay pagpapalain ng Diyos. Sa Genesis chapter 12 verse 1, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa inyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Diba? Itong si Abraham ay pagpapalain ng Diyos.
At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Sa pamamagitan kay Abraham, lahat ng bansa ay pagpapalain. Pero kung sino man ang mag-curse kay Abraham, sila din po ay makikurse. Ganon ang ganon ang covenant ng Diyos kay Abraham. Pero ang kagandahan dito sa covenant kay Abraham, mahal kong kapatid, kahit nasumpungan si Abraham sa mga kainaan, nasumpungan sa mga disobedience, sa ilang pagkakataon, ay pinagpala pa rin si Abraham. No? Sapagkat siya po ay nabubuhay sa pananampalataya. At ito yung pagkakaiba ng Mosaic Covenant at saka yung Abrahamic Covenant. Sapagkat dito sa Abrahamic Covenant, ito'y sa pananampalataya. Ito'y marami man pagkukulang si Abraham, pero pinagpala pa rin ng Diyos. Isipin nyo yung ginawa ni Abraham na yung asawa niya ay parang siya po ay nagsinungaling. Na yung asawa niya, nung sila pumunta doon sa Egypto, sabi niya, hindi niya asawa, siya ito kapatid niya lamang. Parang pinagkalulo itong si Sarah. Diba? At marami pang kahinaan si Abraham na nasumpungan sa kanya, pero ang Diyos ay pinagpala pa rin siya. At yun ay dahilan sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Sapagkat ito yung covenant ng Diyos kay Abraham. At ito naman yung pagkakaiba nung Mosaic Covenant, yung tinatawag na law, yung kautusan. Sapagkat kapag ikaw ay mag-disobey sa salita ng Diyos, sigurado na makikurse ka. Ganito kahirap yung panahon ng Mosaic Law, mahal kong kapatid, yung tinatawag na kautusan. Sapagkat kapag ikaw ay mag-disobey sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang commandments, ikaw ay totaling masusumpa. At hindi ko kaya yung mga sumpang inilagay ng Diyos doon sa Deuteronomy chapter 28. Napakahirap, mahal kong kapatid. Pero yung iba doon ay naranasan natin, pero doon sa panahon ng Israel sa Mosaic Covenant ay napakahirap. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 11 muna. Sapagkat ang pagpapakita dito ay yung blessing and curse. Pagpapalain yung Israel kung sila ay susunod. Pero kapag hindi sila sumunod, sila ay masusumpa. At alam naman po natin kung gaano kahirap na sumunod sa kautusan. Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28. Diba napakahirap mga mahal kong kapatid na sumunod sa kautusan ng Panginoon. Tayo nga mga mahal kong kapatid, pagpapalda pa lamang, pagsisimba, nahihirapan na tayo. Panahon pa ng Mosaic Covenant, hindi tayo. Kaya nga yung maraming Israelite people ay nangamatay. Sila ay nahirapan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat hindi po ganun kadali ang sumunod sa kautusan. Pero buti na lang, tayo po ay nasa New Testament na mas malaya tayo, hindi po malayang gumawa ng kasalanan, kundi tayo ay meron ng kalayaan na kahit nasa kainaan pa tayo, kagaya kay Abraham, meron pa rin tayong tinitingnan sa pananampalataya. Meron pa rin tayong pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At pag-usapan natin yan, siguro sa mga susunod. Pero dito muna tayo sa Deuteronomy chapter 11, verse 26. Ito yung tinatawag na Mosaic Covenant, mga mahal kong kapatid. Sa panahon ni Moses, sabi diyan, "Behold, I set before you this day a blessing and curse." Verse 27, "A blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you this day." Blessing, mahal kong kapatid, sa panahon ng Israel kung sila ay susunod sa kautusan. Diba? Napakahirap nun, mahal kapatid, pagpapalain ka dahil sumusunod ka sa kautusan. At same, sa panahon pa rin natin ngayon, kung gusto natin pagpalain, obedience pa rin, sabi ni James. Kung gusto niyong pagpalain,
obey the word of God. Hindi pa rin naman nawawala yan, mga mahal kapatid. Pero naging magaan lang po sa panahon natin ngayon. Sapagkat hindi na tayo kagaya ng Israel na talagang napakahirap. Kung tayo nga ang mabubuhay doon sa Mosaic Law, napakahirap, mga mahal kong kapatid. Di ba? Yung pagsisimba, sabi ko nga, yung pagsisimba pa lang, yung kasuotan pa lang, napipil na tayo. What more sa panahon na yan? Napakahirap. At sa verse 28, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods, which ye have not known. Kaya napakahirap, mahal kong kapatid, sa panahon na yan. Kapag hindi nyo sinunod ang kautusan, ang salita ng Diyos, ang curse ay mapupunta sa inyo. Ang tithe sa panahon na yon, kapag hindi ka mag-tithes, meron kang curse. Buti na lang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay nasa free will na tayo, pagbibigay. Diba? Mas mahaba-haba pa yung pagpapasensya ng Diyos. Diba? Maring sa iba sa atin na hindi pa nakakapagbigay. Pero ang Diyos pa rin ay mapagbiyaya sa atin. Hindi pa rin natin maranasan yung lahat-lahat ng curse. Pero still, mahal kong kapatid, merong consequences ang hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero pinagaan lamang po yung panahon natin ngayon. Hallelujah. At sa Deuteronomy chapter 28, dito ipinakita po yung blessing and curse. Yung pagsunod nila sa kautusan at hindi nila pagsunod. Sa verse 1, medyo mahaba ito, mga mahal kong kapatid. Siguro ay dito po ako magtatapos kasi babasahin natin yung karamihan ng verses dito. At yung New Testament naman ay siguro ay sa next time naman po ito upang sa ganon ay hindi po tayo magmadali. Deuteronomy chapter 28, verse 1. Sabi dito, at mangyari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Ito po yung panahon sa Mosaic Covenant. Siguro basahin ko sa ISV version. Moreover, all the blessing will come upon you in abundance if you obey the Lord your God. Verse 3, blessed will be in the city and blessed will be in the country. Blessed will you be in the city and blessed will you be in the country. Sa verse 4, blessed will your children be as well as the produce of your land and the offspring of your beasts and the cattle and the offspring of your flock. Sa verse 5, blessed will be your grain basket and your kneading bowl. Blessed will be in your comings and goings. Sa ISB version. The Lord will send blessings, sa verse 8, for you with regard to your barns and everything you undertake. Indeed, He will bless you in the land that the Lord your God is about to give you. So verse 9, the Lord will assign you to be the holy people for Himself just as He promised you, as long as you keep His commands and walk in His way. Then all the people of the earth will observe the name of the Lord is proclaimed among you and they will fear you. Ito po yung blessing ng Diyos sa mga taga-Israel. Sila po ay pagpapalain ng Diyos kung sila po ay susunod sa kautusan, sa kalooban ng Diyos. Diba? Yun po yung lahat ng pagpapala ay ipagkakalob sa kanila sapagkat yun naman ang nais ng Diyos talaga sa Israel. Sila ay magiging isang bansa na pinagpala, isang bansa na kikilalanin ng buong mundo
na sila'y pinili ng Diyos. At sila'y pinagpala ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Pero, ito naman yung problema, mga mahal kong kapatid. Sapagkat kapag sila ay hindi mag-observe o sumunod sa kautusan, mas madami po yung curse na maranasan nila. At napakarami, mga mahal kong kapatid. Kung titingnan nyo, yung buong chapter na ito ay mas marami po yung curse. Pagpatuloy po natin yung pagbabasa, sa verse 12, the Lord will open His rich treasury, the heavens, to release the rain upon your land and season, and bless everything you undertake, so that you'll lend to many nations, but won't borrow. Diba? Dito yung pangungutang. Dapat yung Israel, hindi sila yung mangungutang, kundi sila yung magpapahiram. Diba? Isa yan sa curse, mga mahal kong kapatid. Kapag tayo ay meron pang utang at lahat tayo siguro may utang. Sino po ba yung walang utang sa inyo, mga mahal kong kapatid? Binata pa lang, may utang na eh. Lalo tayo matatanda at yung may pamilya na. Kasi dahilan sa curse dito sa lupa, mga mahal kong kapatid. Dahilan sa kasalatan dito sa lupa, meron tayong naranasan na curse dito sa lupa, at hindi pa naman ito nililip up, mga mahal kong kapatid. Until now, nakikita natin yung kahirapan ng mundo. At sa verse 13, the Lord your God will make you the head, not the tail, placing you above and not beneath, if you obey the commands of the Lord your God, and I'm giving you today to keep and observe. At sa verse 15, dito na yung curse. Sabi dito, but if you don't obey the Lord your God and faithfully carry out all His commands and statutes that I'm giving you today, then all these curses will come upon you and overwhelm you. Napakahirap nito, mga kapatid. Sa verse 16, curse will be in the city and curse will be in your country. At sa verse 21 pa, hindi ko na po basahin ng lahat kasi napakarami. Sa verse 21, the Lord will cause you to be ill with long-lasting diseases until you are wiped out from the land that you are entering to possess. Diba, nakita natin yung mga sakit sa panahon natin ngayon ay kasama yan sa curse, mga mahal kong kapatid, na nagmula pa sa Israel. The Lord will afflict you with tuberculosis. Diba, yung TB. Diba? Nagmula yan dyan. Fever. Bakit kayo merong sickness? Meron kayong lagnat? Curse pa rin yan, mga mahal kapatid. Inflammation, high fever, drought, blight, and mildew. Ano bang mildew? Yung ano? Ano bang sa Tagalog niyan? Basta yung nakikita nyo mga green. Yan yung mildew. This will attack you until you are completely destroyed. Kaya habang nabubuhay tayo, mga mahal kong kapatid, inaatake tayo ng mga sakit na ito. High fever, TB, inflammation, lahat-lahat, mga mahal kong kapatid, kasama yan sa curse. At dito pa sa verse 25, the Lord will cause you to be defeated by your enemies who will go out against from in one direction, and you'll flee from the 7 direction. Isa pa ito sa naging curse sa Israel, mga mahal kong kapatid. Sapagkat sila'y naging masuwayin sa Diyos. Alam naman po natin na ang tao ay masuwayin talaga sa Diyos at lahat naman tayo ay masuwayin. At pasalamat na lang tayo dahil merong Panginoong Jesucristo na naging obedience sa Ama. At sa verse 27, the Lord will afflict you with the boils of Egypt, with tumors. Di ba? May mga tumor sa panahon natin ngayon. Kasama yan sa curse. Skin disease. Diba? May mga skin diseases. Ako nga, pag nasobrahan lang ako sa matamis, ay nagkakaroon ako ng inflammation. Diba? Skin diseases, mga mahal kong kapatid. Skin disease, pestering rashes, and none of them will be curable. Sa panahon na yun, walang cure nun, mga mahal kong kapatid. Pero pasalamat tayo sa panahon natin ngayon kasi meron ng cure ang mga sakit na to. The Lord will afflict you with insanity.
blindness and mental confusion. Diba? Yung nagkakaroon tayo ng depression, nagkakaroon tayo ng pagkakaroon ng kasiraan sa ating kaisipan. Diba? Yung naranasan natin sa panahon ngayon. Maraming nadidepress sa panahon natin ngayon. It is a kind of curse ng Diyos. At ito'y from generation to generation ay nandito na ito, mga mahal kong kapatid. At sa verse 38, you'll plant many seeds in the field, but your harvest will be small because the locusts will consume it. Siguro sa panahon na dati, mas marami pa yung ani, pero ngayon parang pakunti ng pakunti, mga mahal kong kapatid. Sa verse 39, you'll plant a vineyard, but you won't drink wine or harvest any grapes because worms will consume it. Sa verse 44, He will lend to you, but you won't lend to Him. He will be the head, but you will be the tail. Ito yung problema, mga kapatid. Marami yung head sa atin. Diba? Imbis na tayo yung head, we are the tail. Diba? At ito talaga yung katotohanan sa panahon natin ngayon, na tayo ay nangungutang. Diba? May mga lending company, may mga kung ano-ano pang sa panahon ngayon. And sa verse 45, and this curse will come upon you and will overwhelm you until you are exterminated because you didn't obey the Lord your God to keep His commands and statutes which He had commanded you. Ito po yung naging curse sa Israel at possible din. At hindi lang possible, talagang naranasan natin sa panahon natin ngayon. Sapagkat ito po yung Mosaic Covenant na kapag hindi ka sumunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay masusumpa. Pero kung ikaw naman ay susunod sa kalooban ng Diyos, kagaya kay Job, kagaya sa mga taong sumunod sa kautusan na ito, ay sila po ay talagang pinagpala ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Pero ang problema nga, ang puso ng Israel, yung kalalagayan ng nature nila, na sila po talaga ay masuwayin. Yung kalalagayan ng Israel, alam naman natin na hindi talaga kayang sumunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya anong nangyari sa Israel? Sila po ay nasumpa ng pagkasumpa, mga mahal kong kapatid. Hanggang sila ay nabihag, sila po ay yung lahat ng lahi nila almost maubos. Kaya nagkaroon nga yung tinatawag na yung mga lahi ng Hudyo ay pinagpapatay. Sa panahon ng Promised Land hanggang sa panahon ngayon, dati ay sila po ay talagang nakaranas ng matinding curse, mga mahal kong kapatid. Pasalamat na lamang sa panahon ngayon, mga mahal kong kapatid, sapagkat sila ay nakapanumbalik na. At merong pangako ang Diyos na sila ay makakapanumbalik. At kung tutungo naman tayo sa New Testament, ito na yung panibagong covenant, mga mahal kong kapatid, sa atin. Babasahin ko lamang po ito, mga mahal kong kapatid, sa Galatians chapter 3, verse 8 to 10. At tayo po ay magtatapos. Yung iba dito ay hindi ko na mababasa pa. Galatians chapter 3, verse 8 to 10. Chapter 3, verse 8. Sabi diyan, because the scripture saw ahead of time that God would justify the Gentiles by faith. Yung mga hintil, mga mahal kong kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, sila po ay i-justify ang kanilang mga kasalanan. It announced the gospel to Abraham beforehand when it said, through you all nations will be blessed. At sa verse 9, therefore, those who believe are blessed together with Abraham, the one who believed. Verse 10,
Certainly, all who depend on the actions of the law are under curse. Sa kanila na gumagawa ng kautusan, sa panahon na nagdaan, yung Israel, mga mahal kong kapatid, sila po ay na-curse dahil sa pagsunod sa kautusan at hindi nila kayang sundin ang kautusan. At sabi pa dyan, the actions of the law are under curse, for it is written, a curse on everything who does not obey everything that is in written of the book of the law. Sa kanila na hindi sumusunod ay makikurse. Sa verse 11, now it is obvious that no one is justified in the sight of God by the law, because the righteous will live by faith. Tayo po ay nabubuhay na sa pananampalataya. Ipagkakaloob yung biyaya, yung pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa Panginoon. Kung yung Mosaic Covenant, mahal kong kapatid, kinakailangan nilang sundin sa kanilang sarili yung buong kautusan. Yun lamang ang magiging paraan nila para sila ipagpalain. Pero sa New Testament, ang kinakailangan lamang po natin ay sumampalataya sa Panginoon, sumunod sa kanyang mga sa salita niya, magiging magaan yung ating pamumuhay. Tayo ay pagpapalain in spiritual and physical, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Ngayon, hindi pa po natin maranasan yung physical kasi meron pang nagahari yung kahinaan sa atin, yung death, unrighteousness. But all spiritual blessing ay ipinagkalob na. Ano yung spiritual blessing? Meron na tayong eternal life. Diba? Mamatay ka man ngayon, meron naghihintay sa iyo na buhay na walang hanggan. You have the eternal life. Kapag ang Panginoon ay tinanggap mo sa buhay mo, nagpabautismo ka sa tubig, ikaw ay, ang Panginoon tinanggap mo sa buhay mo, ikaw ay nagrepent sa iyong kasalanan, therefore, ang eternal life ay mapapasayo. At sa verse 12, and the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse everyone that hangeth on the tree. At the verse 14, last verse, that the blessing of Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ang pinaka-greatest blessing na pwedeng tanggapin ng tao, yung banal na Espiritu. Fellowship, mga mahal kong kapatid. Kasi ito yung nawala. Tayo ay nawala sa fellowship sa Diyos. Spiritual, mga mahal kong kapatid. Tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Pero kapag tinanggap daw pa na natin si Jesus Christ, ang ating Panginoon sa Kristo, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan, tatanggap tayo, mga mahal kong kapatid, ng pagpapala na kagaya ng pagpapala kay Abraham. Ano ba yung pagpapala kay Abraham? Pinagpala spiritual at natural. Kapag sinabing natural, yung lahat ng mga cattle, lahat ng mga bunga ng lupain ay pinagpala si Abraham. At alam po natin na ang bride ng Panginoon, sila po ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang lupain, ang magmamana, ay ang kanyang mga pinili sa mga uling araw na ito at ang mga pinili through all the years, mga mahal kong kapatid. Ating palapakan ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Maari sa panahon natin ngayon ay naranasan pa rin natin yung tinatawag na generational curse. Di ba? Yung babae ay nanganganak pa rin na hindi masaya. Yung lupain ay nandun pa rin. Nakikita natin na kung hindi tayo magbubungkal ay hindi yan magpuproduce ng bunga niyon. Pero sa panahon na darating, mawawala ng lahat ng curse na yan, mga mahal kong kapatid. Yung sakit, mawawala yan. Yung kamatayon, higit sa lahat, ay mawawala na yan, mga mahal kong kapatid. Sapagkat wala nang anumang kamatayan sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po ay sasampalataya sa Kanya. At pag tinitingnan ko, mga mahal kong kapatid, ini-imagine ko yung pagpapala na sana'y ini-enjoy ni Adan at saka ni Eva. Diba? Sila ay pinagpalang lubos, pero hindi nga lamang naingatan. Pero ang Diyos ay i-reverse ang lahat ng mga bagay na ito. God will turn the curse into a blessing. Lahat ng curse na ito ay
magiging kagaya ng isang pagpapala sa lahat ng mga hintil sa kanyang nobya. Mga mahal kong kapatid. At tayo'y maghihintay, mga mahal kong kapatid, hanggang sa dumating yung panahon na mawala na yung curse dito sa lupa at sa mga tao. At wala nang anumang kamatayan. Kaya ito po yung kahalagahan na makita po natin kung bakit kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, makukuha natin yung pagpapalang ito. Diba? Hindi, kahit gawin mo po ang lahat ng kautusan, kagaya ng rich man yang ruler, wala siyang eternal life, mga mahal kong kapatid. Pinagpala siya, natural, meron siyang business, marami siyang mga bagay dito sa lupa, pero wala siyang eternal life. At yun ang kulang doon sa rich man yang ruler. Pero sa panahon natin ngayon, nung tinanggap natin si Kristo, hindi lamang pampisikal ang pwede nating maranasan. Higit sa lahat, yung fellowship sa Diyos, yung spiritual, yung eternal life. Hallelujah. Ating palapakan ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Blessing and curse, salamat sa biyaya ng Diyos at tayo po ay manalangin sa araw na ito. Hallelujah, dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po muli sa araw na ito. Kami po ay muli na nag-usap-usap patungkol sa iyong kasulatan at ako ang ginamit mo sa dakong ito upang ipahayag ang iyong mga salita. Lord, sana po ang mga anak mo ay patuloy mo pong pagpalain. Patuloy na ma-reveal, Lord, ang iyong mga salita at nawa ito'y makatulong sa bawat isa amin, Panginoon. At Panginoon Diyos, alam po namin na meron kaming hinihintay the great blessing, Lord. Pagbabago ng katawan, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng anuman na pagluha at pagtangis. At alam po namin, Panginoon, na ito'y sa pamamagitan lamang namin, pamamagitan lamang ng pagsampalataya sa iyo, Panginoon. Kung hindi dahilan sa iyo na ikaw ang sumunod ng buong kautusan, kung hindi lamang dahil sa iyo, Panginoon, na naging curse na namatay sa cross of Calvary, kinuha ang lahat ng curse, ay hindi po kami pagpapalain na kagaya kay Abraham. Lord, salamat po sa lahat-lahat. Hayaan mo na pasalamatan ka namin sa dakilang pribilehiyong ito na kami ay nakasumpong ng napakalaking biyaya ng malaking blessing na ito, Lord. At higit sa lahat, Lord, ang banal na Espiritu ay pagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Binabalik po namin ang aming pagpapasalamat at pagpupuri. In Jesus Christ, we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Mga ating palapakan ng ating Panginoon.